Mga ate at kuya, hinahanap ko yung post ni Miss Sas kasi parang may ganung punto si Sas eh. Teka. Dapat daw magpasalamat ang mga pinklawan kay PRRD. Or maybe yun ang vinlog ni Miss Maharlika, and Sas also posted some messages na ganun nga. Nandito ako ngayon sa Facebook ni Sas. Ang sipag naman kasi talaga ni Sas mag-post. Hello, Miss Sas. Ang chipag naman talaga mag-post si Miss Sas. Talaga namang talagang napakasipag nga naman. Oh, hold on. Baka makita ko eh. Ang sipag kasi. Na parang may sinabi si Sas patungkol sa mga pinklawan. Ang daming post ni Sas. Sipag. Try natin ha. Ang point is, mamaya ito, dapat daw magpasalamat ang mga pinklawan kay PRRD. And sabi ko, bakit kaya? Mga kakamping congressman daw to na hindi na ngayon bumabatikos kay Hello Kitty, mukhang nabiyayaan daw ng malaking halaga para sa People's Initiative. Saan ka nakakita ang pirma natin pinagbibili or binibili? Tama ba yan? Oh. Ayan. Siguro isa to. The kakampings are oblivious to the fact that their leaders are already aligned with BBM and Romualdez. Ibig sabihin, parang walang kaalam-alam ang mga... Siguro nagtataka rin, di ba? Alam ko may mga pinklawan dito sa channel ko eh. Or may mga kakamping. Kayo mga kakamping, ay dilaw kayo eh. Right? Tama ba? Dilawan ang inyong sinusuportahan. Kung hindi man kayo dilawan, at least na, kumbaga, among the candidates, si Lenny talaga, si BFF Lenlen ko, na love kong talagang kumari kong iyang nagpapasalon pa talaga yan. Hanapin ko nga yung picture ni Lenlen ng aking BFF na nagpapasalon. Sandali mga ate at kuya, open ko lang. Magpapasalon talaga ang BFF ko yan. Talagang ganda-ganda naman ang aking BFF na yan talaga. Hoy, magpasalamat daw talaga kayo kay PR. You know what? I think si Lenlen ay parang talagang si Papshi pala or si Hello Kitty, ay nakita ko. Si Hello Kitty ay talagang parang Lenlen the second. Pero malala. 'Di ba? Eto ang aking BFF Lenlen na parang hindi naman ako maniwala. Hoy, BFF Lenlen, pinagluloko mo kami. Totoo ba ite? So it looks like BFF Lenlen is in a salon somewhere. Maybe this is in Bicol. I don't know where. Okay. Ayan ang aking BFF. Hello BFF, I miss you. Hello. Namiss ko ang aking BFF. Talaga namang. Si BFF Lenlen ko ang I love to hate. 'Di ba? Parang love and hate. The more you hate, the more you love. Parang magagalit ako kay Lenlen, pero naaaliw naman ako kay BFF Lenlen ko, 'di ba? Masaya naman ako na binabanggit ko ang aking BFF. Bago natin puntahan yung dapat yung ipagpasalamat kung may mga nanonood ng pinklawan dito kay PRRD, I'm gonna interpret this picture. So from the looks of it, ang aking BFF ay nagpapasalon. Okay? I am not sure though if this is really maybe it's real. Baka nagpapasalon talaga ang aking BFF, pero mukhang sa hindi mamahaling salon. Sorry sa may-ari or sorry sa beautician, pero parang chipanga. Okay? Parang chipanga yung salon na ang motif pa dilaw. Hindi ko lang alam kung coincidence, pero yung hairdresser, yung babaeng nagugupit, ay parang naka-uniform. Kasi yung kanyang pants ay khaki, right? Yung pantalon niya khaki. Yung collar at saka yung dulo ng manggas ng kanyang polo ay may pagka-khaki rin, right? Or may pagka-beige. Ngayon mga ate at kuya, kaya ako naghihinala na baka hindi totoo nagpapasalon si BFF Lenlen kasi yung pagkakaayos ng balabal. Ang balabal po na mamahalin or at least yung may quality na cape, barber's cape, ito nakabalabal kay BFF para wag siyang mabuhukan, ay may may velcro sa likod. Pwede ring i-position sa harap, ididikit mo lang yung ganon. So, ang lapat ng
balabal ay hindi gantong lukot-lukot na ginamitan na lang ng pulang crocodile. I'm gonna get my crocodile clamp. Okay, I have that one too. Hold on. Stay lang kayo dyan. Give me 2 seconds. Or maybe more. Okay. Nung bagong labas itong crocodile clamp, kita nyo pareho? Bakit tinawag na crocodile clamp? Mukhang crocodile, oh. Mukhang nangangagat. BFF Lenlen, kakagatin ka ng crocodile, BFF Lenlen. And baka nagtataka kayo kung bakit alam ko yung ganap-ganap sa salon kasi ako po ay dating nagtatrabaho sa salon bago ako naging vlogger and bago ako naging teacher. So you see yung nakaipit sa leeg ni BFF Lenlen para yung balabal niya ay masecure ay ganito lang. And kung napapansin nyo, lukot-lukot yung balabal, hindi maayos yung pagkakalapat, walang tissue sa leeg. Very important po yan sa aming mga hairdresser. Lagyan mo muna ng tissue, saka ka maglapat ng balabal. Mamaya na yung papapasalamat nyo dapat kay PRD. Saka ka maglapat ng balabal. Bakit? Kaya dapat yan. That's for hygiene, mga tatkuya. Kasi baka yung balabal mo ay ibinalabal mo na sa ibang customer, tapos may libag-libag, lipat sa aking BFF Lenlen ang libag ng kanya, ng isang naunang customer. Right? Or whatever, may pawis, may allergy, whatever. Lagyan mo muna ng tissue. Since hindi naman, kasi minsan hindi mo agad malalaban yung balabal eh. Sunod-sunod ng customer. And kailangan mo nang gamitin ka agad. Although maraming balabal sa salon, like a dozen, maybe more, pero hindi yun agad nalalaban eh. Minsan sinasampay lang yun, di ba? Or tutupiin ulit. So, mas maganda pong tinitissue mo na. Ganyan yung practice sa amin. Ewan ko sa salon na ito. Also, tingnan nyo yung upuan ng hairdresser. Although yung upuan ng manggugupit ay masarap talagang upuan yan kasi monoblock, magaan, pero ating eventually rumurupok yan, lalo pag mumurahing monoblock chair. Yung inuupuan ng nagugupit, naranasan namin na may manggugupit na pumlakda. As in lumaga pa kasi nag-crack yung upuan, bumigay. Kasi ang plastic po ay nagde-degrade eventually, di ba? Meron siyang 50 years long, something like that. Within 50 years, nagde-degrade ang plastic. So, kapag ang upuan mo, 5 taon, medyo parupok na rin yan. Oh, minsan natutuklap na nga yung PVC yung balat ng PVC. Also, ito yung upuan sa gilid, monoblock. Well, malaking bagay po yan sa mga salon owners kasi madaling ligpitin. Magaan, di ba? Pero kung magandang salon yan, dapat swivel chair, barber's chair, yung may gulong. Even yung hairdresser, may mga gulong, may ganyang upuan, yung inupuan ng manggugupit na may gulong yan eh. Para palipat-lipat ka. Ito nga may gulong. Thank you so much, ate Ate Lainette sa aking upuan. May gulong to. Di ba, paikot-ikot ako. So kung lilipat ka sa kaliwa kanan, mas convenient sa beautician kasi bitbitin mo yung upuan mo. Bitbit mo, umupo ka ulit, basag ang upuan, lagapak ang puwit mo. Hindi mo natapos ang gupit. So from the looks of it, even yung inuupo ng aking BFF Lenlen, mumurahin, mukhang monoblock lang din. Mukha talaga monoblock eh. Lenlen, BFF, nagpapagupit ka sa mumurahing salon? Really? Oh well, baka suki. O towel daw, sabi niya, yes, gumagamit kami ng towel. Galit na galit naman sa akin yung boss ko kasi yung towel, dinidikitan ng mga buhok. Right? Kasi yung may igsing hibla ng buhok tumutusok sa towel. So, mas maganda nga pong tissue ang gamitin. And you can dispose it right away. Hindi mo na kailangan labhan. Yung mga towels naman po ay ginagamit sa mga major services like mag-hot oil, mag-color, magre-reban, so on and so forth. But yeah, itong pagbabalabal na lukot-lukot, hindi pa maayos yung pagkakalapat ng balabal, inipitan lang ng crocodile. Where's my crocodile thingy? Where is my crocodile? Ito pala. Kulay kasi ng damit ko eh. Mahal to dati, mga kuya, kaya lang naging parang, okay, uso pala, common, tas nakakabili na ng mura. Oh, at saka ito, may grip ito eh. May ngipin-ngipin, kaya siya crocodile. Hindi katulad ng ibang ipit, yung mga dating ipit ng pangbuhok, yung mga hair clip na walang spike. Ito may spike, so kumakapit po, hindi ito nalalaglag. Hindi siya nababali pa. Oh. Pinaglalaroan namin to eh. Oh, binabaling ganon. Oh, pumipitik rin. Oh, ganon. Anyway, ma-share ko lang sa inyo yung aking working experience. So, it doesn't look like, yung aming salon, hindi naman kabunggahan, pero at least may mga swivel chair kami, may mga gulong yung upuan namin.
But anyway, BFF Lanlan, hindi yan yung punto eh. No? Sana ba yan? So, wala kayong ka-idea. Well, at least ako, may idea ako na mukhang sa Chipanga. Baka suki ni BFF Lanlan, baka sa Bicol to eh. So, di ba? Baka suki niya manggugupit, matagal na niyang manggugupit, hiyang siya doon, baka mabilis sumaba yung buhok. So, baka naman totoo. I mean, yeah. Pero nagtataka ako baka parang sa hindi class. Nagpapagupit si BFF Lanlan ng mga halagang 1,000, 2,000, baka 5,000 nga eh. Nagpapagupit to sa Siang. Sa Siang rin nagpapagupit ang aking BFF nung siya ay vice president. Ay wala siyang pwesto ngayon. So pwede na sa kanya yung, 'di ba, yung dati niyang suki na baka hiyang siya. Pero since hindi ako oblivious sa mga ganap ni BFF Lanlan, mukha namang oblivious ang mga Pinklawan. Kasi nagtataka kayo, wala nang kumpas ng mga leaders niyo na banatan niyo si Hello Kitty. Nung panahon ng kampanyahan, hindi malamon yung mga banat, di ba? Ngumiwi ang kung sino-sino sa inyo. Binarubal niyo na ng bonggang-bongga si Kuting. Ngayon nakaupo, nagbaitan kayo kasi nga hindi kayo, di ba, walang ganong tono ngayon ng inyong mga kaalyado noon. Si Trililing, pro Kuting na. Si Laylay, pro Kuting na rin. So, yeah, nasa kadiliman ang ano ba, naguguluhan, mako-confuse talaga kayo. Kasi nga po, ang nakarating sa amin, si Hello Kitty pala ay sekretong kandidato ng mga Pinklawan. Or dilawan, not necessarily Pinklawan. Yung mga dilawang politiko. Walang ka-idea ang mga ordinaryong netizen na sumuporta kay BFF Lenlen, kay Kiko, kay Trililing, kay Laylay, at kung sino-sino pang tumakbo nun under the Lenny Kiko tandem. Wala kayong ka-idea na para silang sabungero. Ginagawa, tatay ko marunong sabong eh. Kumbaga tumaya kay BFF Lenlen ng bonggang-bongga, kaya naman apaka-ingrande ng, 'di ba, ng campaign ni BFF Lenlen, talagang humahabol kay Kuting noon, 'di ba? Pagka nag-rally, pink lahat kasi may mga dalang pink na dildo, may pink na lobo, may pink na bulaklak, pink na damit, pink na hanger, lahat ng kulay pink dinala ninyo. Para ang buong crowd mukhang pink, bumaba, sea of pink talaga noon. Kinakabahan nga kami kasi ang galing ng campaign strategy ng Lenny Kiko tandem. Pero yung mga prominenteng dilawan, like Marimar, even yung apelyido ng Coliseum na, well, kaya siguro tumaya ang mga dilawan. Nang pasikreto kay Hello Kitty ay ang kanyang kabiyak ay dilaw. Yung Coliseum sa Cubao na apelyido ng asawa ni Kuting ay dilaw. Ang asawa ni Kuting ay dilaw, si Queen B or Queen Butod. O kaya siguro, 'di ba? Marami rin siyang kaalyado sa sa Yellow Party kaya tumaya siguro ang mga dilawan ng pasikreto. Sa sabong, minsan kaibigan mo yung mananabong o yung may daladalang manok tapos siguro sinuyo-suyo ka, no? Speculate lang ako kasi hindi naman ako sumasama sa pagsasabong ni Papa. Parang, tara na, sumabong tayo. Niyaya ng kumpare halimbawa, no? Okay, taya ka sa manok ko, ano to, alagang-alaga to, no? Sana ito, talagang well-trained ito, ganyan. At ilang beses na ring nanalo. O si Papa tumaya, kunwari, ng 10,000. What? Laking pera, oh. Panghanda ko na yun sa birthday ko. Okay. Pero, since ramdam ni Papa na, wait, itong manok ng aking kumpare ay makailan na raw nanalo. Baka may mga tama na to eh. Siyempre, di ba, may mga nakalabang ibang manok. Baka may mga nasaksak na ng mga internal organs. Pinagaling lang at baka mature na. Ay, yung manok ng kabila, teka muna, mukhang mukhang Texas or whatever, yung magandang breed ng manok Si Papa, pasikretong tumaya sa kabila. Tapos nung natalo yung kumpare niya, naku kumpare, pasensya ka na. Oo nga, hindi ko inaasahan, lagi na nanalo yung manok ko. Sabi ng kumpare ni Papa, yeah, may next time pa naman. Huwag ka, may nautusan pala si Papa doon sa kabilang, itaya mo ako doon. Kung tumaya si Papa sa kanyang kumpare ng 10K, sa kanyang manok na lagi daw na nanalo, pero lamog-lamog na pala yung internal organs ng mga nakaraang cockfight, tumaya si Papa ng 20,000 sa kabilang parlor, aming kabilang manok. Panalo po si Papa. Maybe that happens to elections, right?
Nagbigay ng campaign funds, todo-todo ang mga dilawan sa kampanya ng ating BFF Lenlen pero lihim na tumaya kay Hello Kitty. That's why bumabaha di umano ang pera sa headquarters ni Hello Kitty. Nakita pa nga raw ni Miss Maharlika na may nalaglag na pera, bundles of money, sa isang knapsack or sa mga bags ng perang dumadating sa HQ. That was the reason why kaming mga vloggers ay hindi inaalaw sa loob. May napuntahan kami waiting area sa ground floor, pero ilang palapag yun, 7 stories yung headquarters. And doon kami tinambak sa, mind you, sa parking lot. Yung elevated parking lot, yung umiikot yung sasakyan, gano'n. Thank you so much, Ate Susan. Doon kami, tinambak kami doon, magantay kayo dyan. Kung lalabas si Hello Kitty, or lalabas si Butod, or lalabas yung kanilang mga anak, wait kayo dyan. And hindi naman kami hinarap ng mag-asawang yan. At even VP Sara, hindi namin nakita doon. Hindi pala doon ang headquarters ni VP Sara. Kampanyahan pa lang, wala ng unit team. Suffice to say, ginamit lang talaga ni Hello Kitty at Tibutod at nung kung sino-sino pa si VP Sara. But, going back to the point, na si PRRD, comment lang kayo kung hindi ko man mabasa, ano po? O, sayang kasi. Sige, comment lang kayo dyan. At isa kita kung hindi ko man mabasa. Going back kung bakit dapat pasalamatan at yun naman talaga yung essence ng vlog ni Miss Maharlika and siguro point din ni Miss Sas na wala kayong nagtataka na siguro ang mga pinklawan ngayon, bakit ganito ang mga leaders namin pro-kuting na, di ba? Thank you, Kuya Orlando. Oh, nakiusap daw si Butod na sino ba yun, si Bersamin, yung pumalit kay Attorney Vic, yung ES ngayon, si Bersamin, di ba ano yan? Supreme Court Justice yan. Nakiusap sila na ipa-disqualify ang aking BFF Lenlen na nagpapagupit sa Chipanggang Salon. I-disqualify para si Hello Kitty ang maging Vice President ni PRRD. Kung naaalala nyo noon, at nagtampo ang maraming loyalista noon, even I was really wondering kung bakit si PRRD hindi siya pabor na suportahan yung recount protest ni Hello Kitty. Wag dumantay sa proseso, di ba ganun punto ni PRRD? Hindi, dumantay sa proseso. Kasi powerful nga si PRRD presidente yan. Kaya niyang impluwensyahan ng korte. Even ang Senado, lower house, kaya niyang impluwensyahan yan. Although hindi niya department yon or branch. Although hindi saklaw na kapangyarihan yun, may say pa rin ang Pangulo dyan. Siya yung nag-a-appoint ng Chief Justice eh. Siya yung mag-a-appoint ng, di ba, ng, I think, Senate President and even the House Speaker. Kaya naging Speaker noon si Cayetano at saka si Lord Alan Velasco. May power pa rin ang Presidente sa ibang mga branches na yan, na legislative at saka judicial branch. Kaya niyang impluwensyahan ang magiging desisyon ng hukuman tungkol sa recount protest ni Hello Kitty. Pero hindi. Ang sabi ni PRRD, sumunod sa proseso. Ang sama ng loob namin sa Supreme Court noon, halatang-halata naman na mataas sa bilangan si Hello Kitty eh, na may mga balotang inilublob, binasa, binuhusan ng baterya. Di ba ganun mga vlog ko dati? Ano yun? Ang eleksyon parang napaka-bongga ang hocus-pocus. Bakit binuhusan ng baterya ng jeep yung mga, yung mga balota? Ay, ibig sabihin may tinatago. Kaya ang tagal din ng proseso, natapos na nga ng BFF Lenlen ko ang kanyang pagiging Vice President at hindi nakaupo si Hello Kitty. And maybe, hindi matatapos ni BFF Lenlen ang kanyang pagiging Vice President ni PRRD kung nag-intervene si PRRD or interfere si PRRD sa recount na final ni Hello Kitty. And take note, si Bersamin noon may pwesto pa sa Supreme Court. So, kinausap daw yan ni Queen Butod na ipa-disqualify si Lenlen. Hindi ko alam kung paano nila i-disqualify. Eh, wala namang question sa citizenship ni Lenlen. Pilipinas siya. Sa edad, malamang nasa right of age. Nasa right of age. Kung sa background, may mga political background, hindi naman yung requirements. Paanong i-disqualify si Lenlen? Pero baka magawa nila ng paraan through technicality. Baka isang presinto lang na nabalita ang may dayaan, katulad ng mga nangyari sa Mindanao na walang bumotong kahit isa kay Hello Kitty, doon puro si Lenlen ang binoto ng isang barangay o ng isang bayan. Kataka-taka, di ba? Baka sa isang ganun lang, di ba? Kung si Queen B noon ay, kung si Queen B ay pinakinggan ni Bersamin, na ngayon ay may pwestos kay Hello Kitty, baka natanggal si BFF Lenlen sa Vice Presidency. At naging Vice President ni PRRD si Kuting.
Pero hindi pumayag si PRRD. Aside from sinabi ni PRRD na sumunod tayo sa proseso, ayaw daw ni PRRD galing sa bibig niya mismo, mga pinklawan, na magkaroon ng Vice President na judictiva. It means to say, habang nakaupo si PRRD, may alam na siya na may bisyo talaga si Hello Kitty or si Kuting na nagpipinipig crunch, nagpupolvorone. At hindi siya papayag na ang take note, gusto pang maging pwesto noon ni Queen Butod at ni Hello Kitty nung 'di ba na kung hindi man si Hello Kitty noon manalo sa recount at maging Vice President ni PRD, pinapakiusapan nilang makuha ang Department of Agriculture noon pa lang. Galing sa bibig ni Miss Marlica at galing din sa bibig ni PRD. Gustong-gusto nilang matarget ang posisyon ng DA. Kasi nga, negosyo yata nila yan. Right? With Michael Ma. At kapag pumosisyon si Hello Kitty noon, baka kung ano, baka panahon pa lang ni PRRD, naranasan na natin ang 1,000 pesos na presyo ng sibuyas per kilo. Nahihiya sila ngayon. Hindi na ulit yung last year na 850 pesos ang kilo ng sibuyas. Pero ang mahal ng bilihin ngayon. At dahil nga halatang inutil si Hello Kitty sa DA, give up niya. Nag-appoint siya ng panibago, di ba? Sino yung bilyonaryo naman ang inappoint? Anong alam ng isang bilyonaryo sa panunungkulan? Ay humihiga sa pera yan. But anyway, yung point is, natapos ni BFF Lenlen ang kanyang pagiging Vice President dahil kay PRRD. Yung tinatawag ninyong dotae, yung tinatawag yung mamamatay tao, na adik sa fentanyl, no? Berdugo, kung ano pang mga wordplay ginamit nyo. Pero kung hindi pala dahil kay PRRD, hindi magtatagal si Lenlen sa pwesto. Oh. Pero hindi na namin para isumbat yan sa inyo. Nasaan ang ingay nyo ngayon, mga pinklawan? Dahil wala nang basbas ng mga pinklawan ng mga politiko, ang babait nyo na rin. Kasi tataka nga kayo di ba? Ay, baka nabobola kayo. Hindi, ganito talaga ang unit team. No? Magkasundo na para umunlad ang Pilipinas. Ang tanong, paunlad tayo? Good luck, sila lang yata. Oh. Kami ngayon ang oposisyon. Kami mga dating supporters, kami mga dating, di ba? Marcos loyalists. Kami ang oposisyon ngayon. Kayong pinklawan hindi namin naririnig. Even the media na grabe magbalahura kay Hello Kitty noon, ngayon ang babait na nila. So mga pinklawan, ibig sabihin nun, may involvement malamang ng ganyan. Gets nyo ba yan? Kaya ang inyong mga leaders na sinuportahan noon, ang babait na ngayon, hindi na kayo ang oposisyon, kaming mga dating supporters na. Even the media, mababait na, malamang may napapalang ganyan. So papayag tayo ng ganito. Ayaw nyo nga kay Hello Kitty nun kasi tumatabingi ang mukha. Ngumingi, weak and spoiled. Kung ano-ano pang mga binato na. 'Di ba? Kaya lalo kayong nanggigigil na may panalo ni Lenlen ang presidency. Nabigo kayo, nasaktan kayo. Gigil kayo ngayon pero ang mga leaders nyo hindi gigil. Anong nangyayari? Kung gusto niyo talaga ng pagbabago and hopefully hindi niyo nakuha yung 'di ba yung masasamang ugali ng mga sinuportahan yung leaders, magtaka na kayo ba't ang babait nila ngayon? Even si BFF Lenlen may katakatakang nangyari diyan. Si BFF Lenlen grabe balahurain si PRD nun, grabe rin balahurain si Hello Kitty na ang tawag niya nga ay ko nang banggitin. Ngayon ang bait ni Lenlen. Ano si Lenlen, duwag? Porke nakaupo si Hello Kitty, nabag ang buntot ng aking BFF at nagtatyaga na lang magpagupit sa mumurahing salon? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.